Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Pinoy Showbiz. Yung isang abogada ng prosecution team nagsalita ng maanghang laban kay BP Sara. Kaya yun, humingi siya ng apology. Humingi ng paumanhin si House Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia. Excuse me. Matapos hilingin ng defense team ni BP Sara sa impeachment court na paalalahanan ang prosecution tungkol sa paggamit umano ng ilang hindi angkop at tila nakakabastos na termino habang isinasagawa ang paglilitis. Ayon kay Defense Counsel Attorney Christine Ferrer, ilang beses nang gumamit ang prosecution ng mga salitang hindi umano angkop sa isang formal na impeachment proceedings. Kabilang sa mga tinutulan ng depensa ang paggamit ng mga terminong mastermind at scam habang nagtatanong sa mga testigo. Matapos ang apela ng depensa, humingi ng paumanhin si Divina Gracia at inamin na maaring nadadala sila ng kanilang emosyon at determinasyon sa paglalahad ng kaso. Sabi ng abogada, we apologize if sometimes we get carried away by our zeal and our passion, Your Honor. We will try to behave. Dati naman, ganyan talaga sila. Mula nung nag-umpisa ang trial. Sino ba yung matandaan ko? Pinakauna, matandaan ko lang si Congresswoman De Lima. Nung magsalita siya, opening statement niya, pinatigil ka agad eh. Kasi yung mga sinasabi, conclusion of fact and law, yung nagdi-decide na sila on their own. Para bang wala sila sa trial. Parang nasa press conference lang sila. Ang unang nabutata ay itong si Prosecutor Congresswoman De Lima. Yung pinaghandaan niya ng opening statement ng ilang araw ba yun o gabi, hindi niya na ipagpatuloy. Kasi yung mga sinasabi niya laban kay BP Sara is a conclusion na pinangungunahan niya ang mga senator judges. Sumunod, si Attorney Lorna Kapunan. Yan, gumamit na naman siya ng scammer sa kanyang pagsasalita sa impeachment trial. Bagay na tinutulan ng depensa at yun na nga, pumayag ang impeachment court na maalis sa excuse me, sa record ng korte yung mga salitang binitawan ni Attorney Kapunan. After that, mga 2 days ago siguro, ito naman si Attorney Ligutan. Ayun, ginamit na naman yung salitang scammer. Then kahapon, ito na nga, si Attorney May Divina Gracia. So palagi na lang silang pinapaalalahanan ng depensa. Salamat naman sa impeachment court, lalo na sa ating presiding officer, dahil napaka-professional, napaka-patas ang pagdinig ng ating presiding officer. It's a blessing in disguise na bumaliktad si Senator Escudero at siya ngayon nagpre-preside. Makakaasa tayo na patas lang ang pagdinig. So, hanggang kailan sila titigil? Palagay ko, tuloy-tuloy lang yan. Hanggat hindi sila paparusahan ng korte o sanction. At
Ang hinihintay natin yung ruling ng presiding officer tungkol sa pagsasalita ng mga prosecution panel members sa labas o sa media ba. Kasi kung ano-anong sinasabi nila sa nagpo-post sila, nireklamo na yan ni Attorney Sheila Sison at sangayon si presiding officer Chis Escudero na namomonitor nila ang mga prosecution lawyers, salita sila ng salita sa labas. Na dapat sana is isa lang ang tagapagsalita. Meron naman silang tagapagsalita, Attorney Tolosa. Kaya lang, kahit may spokesperson sila, ang dami pa rin nagsasalita. Presscon sila ng presscon. O kahapon, after yung trial, day 18 na ba yun? Hindi ko na namomonitor kung pang ilang araw. Presscon na naman sila. At yun, inamin ni team lead prosecutor Luis Trona, para sa kanya, ayaw niyang tawagin si Colonel Lachica na maging witness. Kasi mismo na ang presiding officer, Escudero, ang nagsasabi na, why not call Colonel Lachica? Nakakapagtaka, ayaw nilang tawagin. Sapat na daw yung mga pahayag ni Gina Acosta at iba pang witnesses. Okay? So, may malalim na dahilan kung bakit natatakot sila na patayuin o tawagin si Colonel Lachica. Kasi si Colonel Lachica lang makakasagot sa mga tanong nila eh. Yung mga aliases o kung saan ginamit, siya ang makakasagot. Talagang $1 million question, bakit ayaw nilang tawagin. Ako, alam ko na yung dahilan, kaya lang hindi ko pwedeng sabihin sa inyo dito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako dire sa balay ni Gian sa Ganahay nga taga Sitio Kalapat Tagbagtalakag Bukidnon. So mao na ni siya ang natabangan og gero kay ang iyang atop trapal lang gyud. Og kini siya wala gyud nay bana kay gibiyaan sa iyang bana. Mao ra ni ang itsura sa iyang kahimtang. So mao na gyud ni ang ilang pagpuyo. So diri lang sila gatulugan. So mao na ni ang gihatag nga yero nga napulo ka buok nga iatop karon. So gitabangan rin ni sila sa pag-atop. O karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga hero. So nakaatop ni gid ang tag-iya aning balay. Una, salamat sa Ginoo, salamat sa naghatag sa akong sinapulihan na tong trapal nga akong giatop lang. So napay kay bana karon? Wala. Wala, so gibiyaan kasi mong bana. So pila ka buok ang imong anak? Ang nasa katulo, So pila day tanan imong anak? 5 unta. 5. So ang duha To sa akong mama. to as imong mama. So ikaw ra gabuhi sa imong anak O nga tulo. nga tulo. So nag-eskwela sila Eskwela ang duha, ang isa baby pa man. lagi. So unsa lang imong trabaho di ay?
nagtrabaho ko sa agar. So ikaw na gid mangita gid og pangonsumo. Ako tanan. So salamat kaayo. Salamat kayo.